ako sapagkat ako'y iyong tinawag. At nahalata ni Eli na tinawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, "Yumaon ka, mahiga ka, at mangyayari na kung tatawagin ka niya ay iyong sasabihin, magsalita ka, Panginoon." Sa gayo yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una, "Samuel, Samuel." Na magkagayoy sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanting. Sa araw na iyon ay akin tutuparin kay Eli ang lahat ng aking sinalita tungkol sa kanyang sambahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas, sapagkat aking sinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakilanman dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinangsala sila. At kaya't ako'y sumumpa sa sambahayan ni Eli na ang kasamaan ng sambahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain o handog man magpakilanman. At nahiga si Eli hanggang sa kinaumagahan at ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon. At natakot si Eli at natakot si Samuel na saysayin kay Eli ang panaginip. Nang magkagayoy tinawag ni Eli si Samuel at nagsabi, "Samuel, anak ko." At kanyang sinabi, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Anong ang bagay na sinalita sa iyo? Isinasamo ko sa iyo na huwag mong ilihim sa akin. Hatulan ka ng Diyos at lalo na kung iyong ililihim sa akin ang anumang bagay sa lahat ng mga bagay na kanyang sinalita sa iyo." At isinaysay sa kanya ni Samuel ang buong sinalita at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At kanyang sinabi, Panginoon nga, gawin niya ang inaakala niyang mabuti." At si Samuel ay lumaki at ang Panginoon ay sumakanya at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. At nagpakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagkat ang Panginoon napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen. So makikita po natin dito, mga minamahal na mga kapatid, ang pagkatawag ng Diyos kay Eli at ang hatol ng Diyos sa sambahayan ni Eli. Na po isang bagay na nag-strike po sa akin ay yung nandito rin po sa verse 1, na nung panahon po na yon ay napakahalaga ng salita ng Diyos. Na po kung kaya nung marinig ni Eli yung hatol ng Panginoon sa kanya, ay kanya po itong na-recognize. Na po. At makikita din po natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay binigyan ng warning ng Diyos at hindi po tayo nakinig, ay talagang, sabi nga po dito, yung hatol, ang sabi nga ng Panginoon dito, ni walang hain, yung handog, no po, ang makakapawi. No po, sapagkat si Eli ay binigyan ng warning ng Diyos about sa kanyang mga anak, pero hindi ito sinansala. No? So dito makikita po natin kung gaano kahalaga na bigyan nating pansin yung tinatawag na panawagan ng Panginoon. Na kapag tayo ay sinabihan na ng Panginoon na huwag mo itong gagawin,
or inyo itong iayos, itama, ito po pala ay narapat na ating gawin. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, kagaya po sa pamilya ni Eli, meron pong krampatang parusa or consequence. Kung kaya makikita natin mga minamahal na po, ganito kahalaga na po yung pakikinig sa salita ng Panginoon at sa panahon nila ay ganun kahalaga ang makinig sa salita ng Diyos. Nasa panahon din natin ngayon mga minamahal na po ay pahalagahan natin ang salita ng Panginoon. Na po, sapagkat ang sabi nga po ng Biblia, no po, sabi po ng Hebreo, ay kapag naririnig natin yung kanyang tinig, ay huwag natin pagmamatigasin yung ating mga puso. So mga minamahal, saganang akin po, no po, sa inyong lingkod, ito po yung mga bagay na nag-strike po sa akin dito po sa 1 Samuel chapter 10. Salamat, Pastor Sam Taw-Taw. Purihin ang salita ng ating Panginoon na nagbigay ng inspirasyon ngayong umaga sa bawat isa sa atin. Mayroon pong reflection po dito sa group chat, galing kay Brother Sunny Tulusan ng Pantok SDA Church. Ang Kabanata 3 sa 1 Samuel ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay nagsasalita, ngunit kailangan nating matuto tayong makinig. Ang pagiging bukas sa pagtuturo ay daan para marinig ang Diyos. Ang tugon na "Speak, Lord, for your servant hears" ay puso ng tunay na alagad. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nagsisimula sa handang puso, hindi sa daming alam. God first morning po, mga kapatid. Purihin ng ating Panginoon. Mayroon pa po pang gustong mag-reflect sa binasang kabanata ni Pastor Sam? Morning po, Pastor. Sige po. Napakaganda po ng ating binasa ngayong umaga. Tunay po na nakaka-bless. Talaga po yung ating binasa ngayon. Kaya nga po, ang iba-iba sa atin po ay iba-iba rin yung pagkatawag ng Panginoon. Ako po ay naniniwala. At tulad niya po ng kwentong ito na ating pong narinig, tunay po na ang Panginoon ay nananawagan sa atin sa iba't ibang pamaraan. Para po, una-una, nabanggit ni Pastor yung tunay na dapat makilala muna natin yung ating Panginoon, yung ating buong puso na pagkakilala sa Kanya. Kasi po, doon po natin mararanasan mga kapatid o mararamdaman na ang tunay na panawagan ng ating Panginoon. Kaya bilang magkakapatid na naglilingkod sa ating Panginoon, ito po ay dapat wag nating baliwalain mga kapatid yung panawagan ng ating Panginoon. Kaya sinasabi dito na dapat i-priority natin yung Panginoon sa ating buhay dahil makakamit natin ang lahat ng bagay pag ang Panginoon ay ating priority sa ating buhay. Pero kapag hindi natin ito ginawa mga kapatid at hindi natin pinakinggan yung tinig mismo ng Panginoon, sabi nga doon ay may sumpa. Kaya ako naniniwala na ang sumpang ito, pag dumating sa ating buhay, ay sabi nga doon kahit ano pang ihandog mo sa harapan ng Panginoon, hindi na ito mapapawi. Kaya very danger po ito mga kapatid sa ating pong buhay. Kaya minsan nakikita po sa ating buhay mga kapatid, sa physical appearance natin ay napakasigla natin, napakagaling natin, pero deep inside sa ating mga puso at isipan, mayroon pala tayong hindi pa na isuko sa Panginoon. Ito yung very danger sa ating buhay mga kapatid. Kaya nawa sa ating paglilingkod, ang sabi nga doon, hindi po nakabase sa ating kaalaman, sa ating talino, sa ating pong
tapusan na pag-aaral. Ang tinitingnan dito ng Panginoon, mga kapatid, yung puso natin at yung desire natin sa paglilingkod. Kaya mayroong pangako ang Panginoon yan sa Psalms eh. Sa Psalms, ano ba yun? Nakalimutan ko yung verse. Basta ang sabi doon, makikita ng Panginoon kung ano yung ating desire sa ating puso. Kaya ito yung napakahalaga na habang may panahon pa tayo, ibigay na natin yung best natin sa Panginoon. Dahil pag tayo na po ay sinumpa, medyo delikado po ito mga kapatid. Kasi kahit anong ibigay mo, paghahandog o anong paman, hindi na ito tatanggapin ng Panginoon. Kaya darating ang araw mga kapatid, na kapag tayo na po ay inukman na ng Panginoon, hindi na natin masasabi na mapatawad pa tayo. Dahil ang Panginoon ngayon ay nagmi-mediate sa atin. Habang nagmi-mediate, dapat tayo ay mananalo dito sa labang ito. Kaya sana, unawa, ang ating laban na ito ay magtatagumpay sa tulong ng ating Panginoon. At tayo ay tinawag ng Panginoon, naniniwala tayo. Tayo po ay totoo na maging anak niya hanggang sa pagdating niya. Yan lamang po at happy God first morning po sa ating lahat. Maraming salamat, Brother Romel. Mayroon pong reflection dito sa group chat from Pastor Nelson Antonio. We must attentively listen to the voice of God, especially when the called in mission. At galing po kay Pastor Ernie Marin. Ngunit sa gitna ng katahimikan, pinili ng Diyos ang isang batang may pusong handang makinig. Ang tugon ni Samuel, magsalita ka Panginoon sapagkat nakikinig ang iyong lingkod, ay simbolo ng ganap na pagsuko. Dito natin makikita na ang Diyos ay hindi tumitingin sa edad o posisyon. Ang mas mahalaga sa Kanya ay ang pusong handang tumanggap ng Kanyang tinig. Ang tawag na ito ng Diyos ay hindi lamang para kay Samuel, kundi paalala rin sa atin ngayon. Sa gitna ng ingay ng modernong buhay, naghahanap ang Diyos ng mga taong makikinig ng may bukas na puso at handang sumunod. Purihin po ang ating Diyos. Galing po kay Sister Tess, ang salita ng Diyos ang pundasyon ng lahat ng ating gawain sa sanlibutan ito. If we are grounded in the Bible, we will be focused in our mission field. Praise God po sa salita ng katotohanan. Galing po kay Brother Edmond Savio, mahalaga din ang meron tayong spiritual leader na tutulong o magbibigay sa atin ng spiritual guide to help discern God's voice. Parang si Eli kay Samuel, sa atin ito ang ating mga butihing pastor. Amen po. Ayan po yung una kong nakita kanina habang nagbabasa si Pastor Sam. Ilang beses nagsalita ang Panginoon pero hindi nakilala ni Samuel. Ganon din sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Maraming beses nagsasalita ang Panginoon pero ang buhay natin punong-puno ng mga challenges, punong-puno ng mga trials, ng mga sakit, ng isipan, ng puso. Punong-puno ng mga alalahanin sa buhay na minsan ay hindi natin makita ang kalooban ng ating Panginoon. Pero siya ay pumili ng mga pastors. Itong December 8 and 9 ay pumili ang Diyos ng mga lalaki at babae na kanyang maging lingkod dito sa CLPM. Iyan po ay tinig ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga po yung magiging plans for this whole 5 years na iwapanukala ng Panginoon through them, mga kapatid, ay suportahan po natin sa ikalago ng ating pananampalataya nang maabot natin ang mga hindi pa nakakilala sa Kanya. So ayan po yung una ko ding nakita kanina habang nakikinig, purihin ng ating Panginoon. Galing ulit kay Pastor Ernie Marin. Tulad ni Samuel, narinig natin ang Diyos hindi palaging sa tinig kundi sa kanyang mga turo. Kapag binabasa o pinakikinggan natin ang Biblia, doon siya nagbibigay ng patnubay, paalala at babala.
ang Biblia ay ang tinig ng Diyos sa tao. At kapag binabasa ng may panalangin, tumutugon siya sa ating puso. Galing po kay Brother Sunny Talusan, ang pagkilala sa tinig ng Diyos sa araw-araw na ating buhay ay magsisimula sa personal na relasyon sa Panginoong Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu na nagbibigay daan sa pagkilala sa kanyang tinig tulad ng mga tupa na nakikinig sa pastol. Mayroon pa po ba mga kapatid na gustong mag-reflect ngayong umaga? Pastor, pwede mag-reflect. Okay po, Pastor Seth. Alam nyo rito sa chapter 3, merong tatlong bagay na po akong nakita. Una, sa kabanata ito mga kapatid ng Samuel, ay si Samuel po ay para maging propeta at tagapagdala ng kanyang mensahe. May tatlong bagay siya pong na mapapansin sa chapter 3. Una, misyon ng pakikinig. Yung tawag po ng Diyos sa isang ang tawag po ng ating Panginoon Diyos ay tinatawag po ang tao sa isang handang puso. Isang taong walang ibang layunin kundi makinig sa kalooban ng ating Panginoon. Yun po yung nakita ko kay Samuel kung saan 3 beses siyang tinawag ng ating Panginoon. Mission. At ang pangalawa po ay mission ng pagpapahayag. Samuel po ay tinawag hindi dahil para magtago ng mensahe, kundi upang ipahayag ang salita ng Diyos kahit mahirap o mabigat. At ang tatlong nakita ko rin po mga kapatid, ito po yung mission ng pagbabago ng bansa. Mula sa kanyang pagtawag, Samuel po ay naging instrumento upang ilipat ang Israel mula sa panahon ng mga hukom patungo sa panahon ng mga hari. Ang kanyang mission po ay magdala ng liwanag sa isang bansang naliligaw sa kasalanan. Kaya nga ako po may tanong na, bakit 3 beses tinawag Samuel ng ating Panginoon? Una mga kapatid, dahil hindi pa niya po kilala ang ating Panginoon Diyos. Yan po ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 3, verse 7. Na kung saan, ibig sabihin po mga kapatid, hindi pa niya naranasan ang direktang pakikipag-usap sa Diyos. Kaya natural lang na akala niya ay si Eli ang tumatawag sa kanya. Ang pangalawa mga kapatid, upang ipakita ang proseso ng pagtawag ng Diyos. Paulit-ulit hanggang tayo ay makinig mga kapatid. Minsan maraming tawag sa atin ang Diyos pero minsan hindi natin napapakinggan. Ang Diyos po ay mapagpasensya. Tinawag niya Samuel na 3 beses upang ipakita na hindi siya sumusuko kapag hindi agad naririnig yung na tao, yung kanyang hindi naririnig ng tao yung pagtawag ng Diyos sa kanya. Ulit-ulit niya tinatawag ang taong kanyang pinipili mga kapatid. Kahit tayo lumayo, ibang ating direksyon, at kung may mission ang Diyos para sa inyo, pipiliin ka, kukunin tayo ng Diyos para sa kanyang misyon, mga kapatid. Nais niyang malinaw na maunawaan na ang tao na ang kanyang tinig bago tanggapin ang misyon, mga kapatid. Kaya nga ipinapakita nito na ang Diyos ay mayroong pagtitiyaga at paulit-ulit para maliliwanagan tayo, mga kapatid, kung ano ang misyon natin sa ibabaw ng lupa ito. Ang pangatlo, mga kapatid, dahil kailangan muna ni Eli upang ipaliwanag kung paano sumagot ang Diyos. Maganda ang plano ng Diyos mga kapatid. Ginamit niya si Eli bilang tagapagturo sa batang Samuel. Hindi agad-agad na sinabi ng Diyos sa una, sa ikalawa, pakataon ang kanyang mensahe. Dahil kailangan matutunan muna ni Samuel ang tamang tugon. Magsalita. Sabi ni Samuel, ano pa sabi ni Samuel? Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. Kailangan muna niyang makilala kung kanino siya makikinig at may pag-usap. Si Eli po ang tumulong upang maunawaan ni Samuel ang tinig na iyon mula sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ang dalas, mga kapatid, upang ipakita ang kahalagaan ng pagiging handang makinig. 3 beses siyang bumangon
tumakbo kay Eli at ipinakita nito yung pusong masunurin na isang tawag lang babangon at pupunta at susunod. Handang sumunod kahit hindi naiintindihan ang misyon niya sa ibabaw ng mundo ito, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, yung pagiging tapat sa tungkulin hanggang siya ay tumanda mula sa pagkabata hanggang siya ay tumanda at mamatay. Ang katapatan po ni Samuel ay hindi nagbago at ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, ito po ang dahilan kaya siya tinawag, ginawang propeta ng Diyos. Ang handang puso ay mas madaling tawagin ng Diyos, mga kapatid. Yun lang po. Maraming salamat, Pastor Seth. Amen. Rin po ang ating Panginoon. Meron po dalawang reflection pa po dito sa group chat from Pastor Noel Manolungsong. Spiritual maturity ay hindi nagsisimula sa pag-alam ng lahat, kundi sa pagiging handa at maingat makinig. Ang pakikinig ay isang anyo ng pagsuko. Ang pusong handang makinig ay pusong magagamit ng Diyos. At galing po kay Brother Christopher Odonio, sa karanasan ni Samuel, naway maging daan sa ating lahat na ganito tumatawag ang Panginoon araw-araw. Pakinggan po natin ang kaniyang tinig upang dalhin tayo sa daan ng katotohanan. God first morning po sa lahat. At galing po sa ating headquarters ng CLPM, 1 Samuel chapter 3 verse 13, For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile and he did not restrain them. Gaanong kahirap at kabigat ito sa paring si Eli. Ano kaya ang nangyari? Lumabis kaya siya ng panahon sa pagtutuon ng pansin sa mga gawain bilang pari sa templo? Nakinulang siya ng panahon sa kanyang mga anak? At pati ang kanyang mga misbehavior ay hindi na niya napansin para ito'y maiayos. Pero nakuha niyang gabayan at i-mentor ang batang si Samuel. Mas mahaba kaya ang panahon niya sa anak ng iba kaysa kanyang sariling mga anak. Powerful po yung mensahe pong ito, na minsan ay mabait tayo sa ibang bata para madala natin sila sa paanan ng Panginoon, pero minsan naman ay napabayaan naman natin ang mas malapit sa ating mga puso, ang mga anak natin sa laman, ano? Ito ay magandang paalala po, mga kapatid. At galing po kay Sister Maria Lorena de Dios, nakikita po natin ang kahalagahan ng pagtuturo sa bata mula sa sinapupunan. Ayan po yung mga reflections sa group chat. Purihin po natin ang ating Panginoon. We can give heart to the Lord. Emoji po tayo, mga kapatid. Bigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. True heart. Purihin po ang ating Panginoon. Bago po natin bigyan daan yung meron pa po bang gustong mag-reflect, at least dalawa, before we proceed to prayer ni Pastor Sam? Kung wala na po, may gusto po akong basahin dito sa verse 19. Napakaganda po nito eh. Kapag nakinig na tayo sa tinig ng Panginoon, pag nakilala na natin siya, kapag hinayaan natin na siyang magsalita sa ating mga buhay, sa magitan ng mga pinili niyang tao, pinili niyang mga lingkod, pinili niyang mga leaders sa atin, itong isang buong 5 taon, sa 5 taon na kanyang ipinagkalob sa atin, nakaharapin sa mga pinili niyang tao. Ang sabi po dito sa verse 19, at si Samuel ay lumaki, at ang Panginoon ay sumasa kaniya, at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. Napakaganda po nito. Kapag napakinggan na natin ang Panginoon, kapag ang Panginoon ay nasa atin na, ay wala daw na hindi pangyayarihin, kundi ang mga plano natin sa 5 taon nakaharapin po natin ay tutuparin ng ating mahal ng Panginoon. Amen po, mga kapatid.
Amen po ito. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen. At ngayon po ay ipagkakalob na po natin kay Pastor Sam. Ay may pahabol pa po na na isang dalawang before po mag-pray si Pastor Sam, may dalawa pa pong reflection galing sa headquarters po natin. Samuel brought joy to many because he accepted God's call and acted faithfully. God has a plan for your life. Won't you ask God to help you follow Him and give joy to yourself and to others? Galing naman po kay Sister Regina Cruz. Ito po ay nagpaalala sa akin na ang kabutihang alam ko ay dapat kong gawin sapagkat ang paghatol ng Panginoon ay mabigat sa mga nakakilala sa Kanya. Pastor Sam, inyo na po ang panahon para sa prayer. Pastor, Purge, Sige po, press. gusto ko lang manawagan sa reflection ko. Good morning po mga kapatid. Happy God first morning. Nakaganda po ng umagang ito. Puno na naman tayo ng mga spiritual blessings. Amen. So ngayon mga kapatid ay nakikita natin ang kahalagahan ng partnership ng church at saka po ng home. So home and church are partners in molding young people para i-prepare sila sa misyon ng ating Panginoon. So meron po kasing mga pagkakataon na yung pong mismong mga leader ng church ay mayroong tendency na maging katulad ng dedication ni Eli. At yung si Eli ay siyang tagapag-alaga ng presensya ng Diyos na itinuturing na nananahan sa templo, no? Sa templo. Kaya si Eli nung tinawagan siya ng Panginoon, siguro kabataan din siya nung tinawagan siya, tinugon din po ni Eli yung call ng Panginoon. Lamang sa panahon ng kanyang journey bilang isang tagapangalaga ng templo ng ating Panginoon, nagkaroon din siya ng sariling pamilya, hindi ho ipinakilala yung mother nung mga bata. Ang nakatuon po ng pansin ay doon po sa buhay ng leader na si Eli. Pero ako po ay mayroong palagay na malaki ho ang ginagampan ng papel sa tahanan ng ina, no, para pagtulungan na sila ay alagaan at palakihin ang kanilang mga anak ayon sa layunin ng Diyos na ihanda rin sila sa paglilingkod. So ito pong mga ina at ama na leader po ng church ay magkatuwang po sila. Siguro mga kapatid, maganda ay habang abala yung tatay sa paglilingkod, halimbawa elder ng church, mahal naman niya ang gawain, napaka-aktibo nung leader ng natatay, ay pagtutuunan ng pansin ng nanay yung naiiwan ng mga bata. Siguro ganun po yung magandang no. At habang yung iba namang mga kapatid sa loob ng church na hindi naman nila anak yung anak ng mga leader ng mga elder, ay pagtutuunan din nila ng pansin, hawakan sa kamay siguro, o anak, ganito ha, yung tatay mo ay nasa pulpito, dito ka anak sa tabi ko. Huwag natin silang kagagalitan. Gumawa tayo ng mga pamamaraan na magiging appreciate ng mga kabataan na inaalagaan sila sa church, hindi lang nung kanilang mga magulang, kundi nung mismong na mga member ng church. Tapos yung mga pastor at mga elders o mga leaders ng church, habang inaalagaan naman nila yung kanilang mga anak, yung nagme-mentor sila ng mga bata, ay yung mga magulang ay tulong-tulong din na gagabayan ang mga bata. Alam niyo po, ang sabi po ng Bible commentary, maraming mga scholars ang nagsasabi na si Samuel ay age 12 nang siya po ay tawagin ng Panginoon. Pero bago po mag-age 12, ay meron na pong ginagampan ng papel ang mga parents sa tahanan. At ganoon din po ang mga ministro at mga elders. Malaki ho ang ginagampanan talaga doon. At habang ako'y naniniwala na habang si Samuel
ay inihahanda ng Panginoon sa paglilingkod. Nandun na po siya, apprentice na po siya, no? Sinasanay na po siya, may mentor. Yung mga magulang po ay nasa tahanan na nagpe-pray sa kanilang mga anak at humihingi sa Panginoon ng tulong na buksan ng Panginoon ang field para sa kanyang anak. Ako po mga kapatid ay ganung mag-pray at sana ho ay makatulong na pag nananalangin tayo sa umaga sa ating mga anak ay banggitin natin yung Panginoon ay paghandaan niyo po ng mission field ang aking anak. Hindi pa po niya ito alam pero tayo po ay manalangin ng ganon. Sana Panginoon ay pagka naging doktor na yung anak ko habang nag-spend natin sila ng panahon, paghandaan niyo po siya ng field para sa inyong gawain. Pag siya po ay naging architect na, paghandaan niyo po siya ng field. Pag siya ay naging engineer. So ano man po mga kapatid ang mga ginagawa nating pagsasanay sa ating mga anak. Huwag nating kalilimutan na sila ay bahagi ng misyon. Mayroon po silang mission field na inahanda sa kanilang Panginoon. At yun po ay pagtutulong-tulungan natin, home, school, at saka po ng church. Yan po ang magkakapartner. Sana po ay panawagan ko, pagtuunan natin ng pansin ang ating mga kabataan mula sa kanilang pagkabata sa church hanggang sa sila po ay maging adult na maging ready na maglingkod sa ating Panginoon ay wag ho natin sila pababayaan. Bigyan po natin sila ng special na pansin at igayak natin sila. Isang araw magiging leader din sila ng church kagaya natin. Salamat po mga kapatid. God bless us all. Purihin po ang ating Panginoon sa wisdom na ipinagkaloob sa ating presidente na lagi nating ilalahanin ang ating mga anak na sila ay kamanggagawa din natin sa bukiran ng ating Panginoon. Pastor Sam? Sige po, Pastor. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Dahil ikaw ay mabuti. Ikaw na siyang naghahayag ng mga bagay sa amin. Maraming salamat po dahil ngayong umaga ay tinulungan niyo po kami at tinuruan niyo po kami kung paano pong makinig, kung paano po pahalagahan ang mga bagay na inyo pong sinasabi. At patuloy na ipinakita niyo rin po sa amin, Panginoon, na amin pong pahalagahan ang aming pong pamilya upang amin maipagpatuloy ang paglilingkod sa inyo ng may katapatan. Sa mga oras na ito, O Diyos, ay linisin ang aming mga puso nang sa ganon walang anumang bagay ang makahahadlang samantalang kami ay nakikinig sa inyong mga salita. Tulungan kami ng inyong banal na espiritu na mapakinggan ng mataimtim ang inyong salita. At meron kaming puso na pusong masunurin. O Diyos, maraming salamat po sa inyo pong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito'y patuloy naming itinatalaga sa inyo ang aming mga buhay. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga dalangin at maraming salamat na kayo po ang aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman,
Ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. 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 Brother Ken Dyson. Nagpiplay po ni Kuya Melvin. Kuya Melvin. Salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid. Happy God First Morning. Ngayon po ay December 11, 2025 at sadyang ang araw po ay napakabilis. Isang araw na naman na tayo po ay mas malapit sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, ipagpapatuloy po natin, mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong God First Morning Devotional na may pamagat po na God Still Leads, number 7. Okay? Ang ating pong talata, mga minamahal na mga kapatid, ay masusumpungan sa Deuteronomy 8 verse 2. Ito po ay sa NIV version. Ang sabi po dito,
Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Okay. The date for the second installment on the down payment for the Loma Linda property on July 26 rapidly approached the struggling Adventist leaders. In fact, the day arrived and they still saw no hope in sight. That morning, the conference leaders met in deep perplexity. At that point, Pastor Burden recalled, it was easy and natural to blame and censure those who had pressed the matter through against that appeared to be sound reason and good judgment. But he and others couldn't forget the affirmation regarding the property that had come through Ellen White. Let's wait for the morning mail, someone suggested. The postman soon arrived. Opening a letter from Atlantic City, New Jersey, they found a draft for $5,000. Just the amount needed to make the payment. Needless to say, Burden tell us, the feelings of those who had been critical quickly changed. Eyes filled with tears, and one who had been especially critical was the first to break the silence. With trembling voice, he said, "It seems that the Lord is in the matter." And surely he was. They immediately paid the second $5,000 once again on the very date it was due. Now they face the challenge of the third $5,000 due in 31 days. Once again, they sought to raise the money without success, but a few days before the August 26th date, a man on Oregon learned of the project and wrote that he had just sold some property and could make $4,500 available. The third payment took place on time. The ball was rolling now. They had 3 months to raise the final $5,000, but they were offered a $100 discount for immediate payment. That was enough to inspire camp meeting gifts for the December installment, which they paid a few days after the August payment. Further, it is so easy for me to be critical of others when things don't work out the way I think they should. Give me the grace of patience when things do work out and the grace of forgiveness when you solve problems some other way. So yan po ang ating napakagandang mensahe ng ating pong devotional ngayong umaga, mga minamahal na mga kapatid. Muli, magandang umaga po. Magandang umaga mga kapatid. Isa po sa bagong leader na pinili ng Panginoon na maging kabilang sa XCOM, si Brother Ken sa kaduluhang district ng Aurora, Area 1. Mayroon pong gustong mag-reflect po sa binasa ni Brother Ken Dyson. Pastor, Sige po. Pastor Islos, okay mga kapatid, ako po ay natutuwa at nai-inspire dito sa mga series ng ating binabasa lately. Bago matapos itong taon na ito ay nasa yugto na po tayo ng expansion ng ating pong mission ng ating church. Papaano po lumago, papaano nag-acquire ng mga properties, nag-develop ng mga policies, papaanong dumami ang mga churches, institutions, schools, universities. Unti-unti po natin naiintindihan mga kapatid yung mga pinanggalingan kung bakit po tayo naging ganito hanggang ngayon, na nagkaroon tayo ng napakaraming mga institusyon na missional, mga kapatid, hospital na missional, paaralan ng missional, elementary, academy, college, universities, ano pa ba mga kapatid? Siguro mga clinics, ano pa ba? Mga industries, mga kapatid, mga local churches,
to be specific, and our missions, conferences, mga headquarters, ay akin pong nakikita na na-inspire po ako at lalong lumalakas ang aking pananampalataya bilang isang member ng church at isang leader din naman, mga kapatid. Na mga binabasa po natin ito sana ay nag-iiwan sa ating lahat kasi nagmamarka po sa akin at sana ganun, panalangin ko po ganun din sa inyo, na sa kasalukuyan po nating expansion na nararanasan dito sa ating context, sa setting natin, sa CLPM, another expansion opportunity o ng expansion, yung pong San Juan, Mexico. In-acquire po natin yon dahil naniniwala po ang ating leadership na ito po'y may purpose sa huling kapanahunan habang naghihintay sa malapit na pagbabalik ng ating tagapagligtas. At ito po ay in-acquire natin ng may pananampalataya din tulad po ng spirito na mayroon ang ating mga leaders noon. Yun din po ang spirito na dala-dala natin dito sa ating pagtatayo ng ating headquarters. Sana po ay nakasakay na po kayo sa spiritong ito. Bagamat tayo lang ang bilang na nakikinig, marahil ay nasa FB live yung iba, YouTube live yung iba, ay nananawagan po ako, mga kapatid, na sumakay na po tayo sa spiritong ito ng mga pioneer. Samahan niyo po kami na sa panahon po natin ay ma-realize ang fulfillment, ang kalubusan at ang magandang struktura para sa Panginoon, na dito natin ipa-facilitate ang lahat ng mga mission expansion, mga trainings na ihanda natin para sa ating lahat, at lahat na magiging sentro ng dissemination ng mga gawain ay dito sa storehouse na ito ng Panginoon natin iuukol muna saglit ang ating mga panahon at paglalaanan natin ng mga resources, mga sakripisyong pinansyal sa inyong mga kakaunting mga income. Lahat tayo, mga kapatid, ay nandito na sana. Nakasakay na tayo sa direksyong ito at mabilis po natin sana itong matapos. Hindi po sana abutin ng 2 taon. Dalangin ko po sa Panginoon na yung maliliit na mga kontribusyon, mga expression ng love and faith and sacrifices ng mga kapatid, mula sa pinakamababa, ang disenyo lang po natin ngayon, mga kapatid, ay sakay po muna yung may kaya doon sa 1,000 per family sa 5,000 families. Yun po muna ang target natin, no? Pero hindi ibig sabihin yun ang limit. Meron po mas mababa pa doon na gusto ng mga kapatid na sumakay. Pag inipon na po natin lahat yan, ay palagay ko ay sapat na para makapagtayo na tayo magsimula tayo magtayo ng poste, magtambak, ano na, mga kapatid, hanggang sa ito po ay lubusan na maging CLPM, regional headquarters ng ating pong church para sa misyon at pagprogreso ng gawain ng Panginoon. God bless us all, mga kapatid. I invite you all to please, tayo po ay mag-onboard na, sumakay na po tayo, sama niyo sa panalangin, at ang puso natin ay ilaan natin dito sa gawain ng ating Panginoon. God bless us all, mga kapatid. Maraming salamat po. Meron pa po ba? Mr. Pards. Sige po, Pastor Nelson. Okay. Alam niyo, mga kapatid, itong ating devotional ay, alam niyo, lahat sa bawat umaga ay merong mensahe ang Diyos. Dito sa ating pong devotional, Pastor Jerry, ilang beses dito binanggit yung $5,000, $5,000. 3 beses binanggit dito yung $5,000 eh. Amen. Yung binabanggit natin sa ating kapanahonan, mga kapatid, 5,000 families. Ang hinahanap nila nung araw ay $5,000. $5,000 ilang beses dito binanggit, mga kapatid, 3 beses. Alam niyo, mga kapatid, ito yung hamon nila noong kung paano ang ating iglesia ay sumusulong, unti-unting nagde-develop, unti-unting lumalago dahil may mga pusong handang ipagkaloob ang kanilang kayamanan sa Panginoon. Dito, mga kapatid,
Ang hinahanap ng Panginoon sa ating kapanahunan, 5,000 families. 5,000 families mga kapatid na handa magkulob dito. Meron iba nagdududa. Kung titingnan natin sa ating devotional, mga kapatid, yung iba dito may mga kritiko. Meron dito mga kapatid, pero tanggalin natin sa ating kaisipan ang mga bagay na yon. Hindi naman akin yan, hindi naman namin. Atin to mga kapatid, ito ay pag-aari ng Diyos. Ito ay hamon ng Diyos na sumulong sa ating panahon ngayon. Ang hinahanap ng Panginoon ngayon, hindi $5,000. Ang hinahanap ng Panginoon ngayon, 5,000 families sa ating kapanahonan, Pastor Jerry, na magkakaloob sa Panginoon ng kanilang handog upang ang kanyang institusyon na misyon sa ating teritoryo ay maitayo. Alam niyo mga kapatid, kapag ganito ang ating damdamin, mabilis po nating maitatayo ang tanggapan ng Panginoon kung ang bawat isa sa atin ay makikisangkot. Huwag maging kritiko, huwag mapanghinaan ng loob. Kung hindi, ay talagang harapin natin bawat isa ng may pananampalataya. Mga kapatid, 5,000 families for Christ mission, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos. Yun lang aking reflection. Kaya sabi ko kanina ay bawat umaga. Alam niyo mga kapatid, itong God still leading, sabi niya sa atin mga kapatid, patuloy na nangunguna ang Diyos. Isinasakto naman ng Diyos sa atin. Isinasakto ng Diyos sa ating panahon ngayon na ang ating pinag-uusapan sa devotional ay kung paano yung ating mga pioneers ay nabumili, nagtayo. Kung baka sa ating panahon nga, mga kapatid, naharap tayo sa ganun. Bumili, magtatayo. So, let's grab the opportunity mga kapatid. I-grab natin yung pagkakataong ito. Amen. At kapag naitayo ang mission mga kapatid, sasabihin natin, kasama ako diyan. Amen. Kabahagi ako diyan. Mga kapatid, tiyakin po ninyo ang inyong sarili. Sasabihin ninyo, kabahagi ako diyan. Kasama ako diyan. Kung hindi pa dumating ang Panginoon at matanda na tayo mga kapatid, sabihin natin, kasama ako diyan. Mga kapatid, hindi masaya ang tao kapag hindi siya kabahagi sa gawain ng Diyos. Ang tunay na kagalakan mga kapatid, kapag nasabi mong kasama ako dyan. Amen. So, magpalain po tayo ng Panginoon mga kapatid. Pastor Nelson, Amen. Yes, sir. alam mo, positive akong umaga na 4,400 na lang ang hinahanap natin. Amen. Kasi nandito na yung 100 sa platform natin. Amen. 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 Praise the po. Lord. Amen po. Napakabuti ng ating Panginoon. Gabing-gabi na po kami umuwi ni Sister Irene kagabi. May binisita kaming kapatid na uupirahan. Pero siya ay nag-commit din po na kanyang sarili na magiging kabilang doon sa 5,000. Po rin po ang ating Panginoon. Praise ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ngayon po ay mag-pray na po tayo. Ay, may dalawa. Last na lang itong dalawa. Okay po, sige po. Entertain natin sila. Baka meron din magandang reflection. Last na siguro ito, Pastor Miss Los. Si Pastor Ernie at si Brother Donnie. Palagay si Brother Donnie muna. Kasi Okay po, sige po. Pastor Ernie. Sige po, God first morning. Maiksi lang po yung sa akin. Na ano lang po ako dun sa sinabi ni Pastor Nelson. Sa corporate world po, ang tawag ko kasi doon ay sense of ownership. Ibig sabihin, kapag sumali ho tayo doon sa 5,000, nakilahok po tayo doon, magkakaroon po tayo ng tinatawag ng sense of ownership. Yung po bang, ito po yung positibo. Yung bang papahalagan natin, yung pagtulong natin, pagkakaisa natin, dahil meron po tayong sense of ownership. Napakahalaga po nun. At salamat po at purihin ng Panginoon. Amen po. Amen. Pastor Ernie, nasabihin ka? Happy God first morning po mga kapatid. Tama-tama po itong ating devotional at yung ating mga binasang mga talata. Ang Diyos po ay nananawagan sa atin. Hindi lang po kay Samuel, kundi sa bawat family na patuloy na susuporta sa misyon ng Panginoon. Maganda pang tugon po natin mga kapatid. Panginoon, here I am. We will support to build your mission, headquarters. Alam niyo po mga kapatid, kapag po tayo ay makikisuporta dito, ang ating hong mission ay patuloy na uunlad at mapapabilis ang pagtatayo. We need a bayanihan spirit. At yun pong alisin ang pagkanya-kanya
at ang Diyos ay handang manguna sa atin. Kaya nga po ang ating lesson ngayon, patuloy na pangunguna ng Diyos. Ako'y pong dalangin sa ating buhay, sa ating family, sa ating misyon. Ang Diyos ang patuloy na manguna upang lalong mapabilis ang pagtatayo ng ating headquarters for God's glory. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Pastor Perch, wala naman si Kin. Apo. Pwede na siguro tayo pangunahan ni Pastor Ernie. Siya naman ang huling nagsalita. Apo, sige po. Pray, Pray po tayo. Yes, Pastor Ernie, please. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami nagpapasalamat sapagkat kayo ang siyang nanguna sa amin. Ikaw po ang manguna sa aming susunod na bahagi ng aming programa upang ito ay magpalalim at magpalakas ng aming pananampalataya sa buong family, sa buong pamilya ng Central Luzon Provinces Mission. Ang Banal Espiritu po ang patuloy na gumabay, manguna sa amin upang lalo po naming maunawaan ang inyong mga mensaheng aming mapapakinggan. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sa tamang panahon at may seryosong layunin, ang Kilusang Adventista ay itinatag bilang katuparan ng hula sa Biblia upang ihanda ang mundo para sa ikalawang pagdating ni Kristo. Ang banal nitong misyon ay ipahayag ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan na sinasabi sa kanilang matakot sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. Lahat ng naninirahan sa mundo ay dapat ding anyayahang sumamba sa Diyos bilang may lalang ng langit at lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Sa Gawa 1:8, itinuro ni Jesus ang tatlong saklaw ng misyong kailangang maabot: Jerusalem, buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Mula pa sa simula, nauunawaan ng mga pioneer ng iglesia na ang napakalaking gawaing ito ay hindi maaring maisakatuparan ng isang tao lamang o ng mga magkakahiwalay at hindi nagkakaisang bahagi ng iglesia. Alam nila na ang tanging paraan upang makamit ang layunin nito ay sa pamamagitan ng pagtulad sa simbahang apostoliko, pagkakaisa sa layunin at pagkakaroon ng lahat ng bagay na magkakasama. Kaya upang maabot ang bawat bansa, lahi, wika at bayan, inayos nila ang nalabi sa Kilusang Adventista bilang Seventh-day Adventist Church kung saan ang mga estratehiyang pangmisyonero ay pinagpapasyahan hindi ng isang tao lamang kundi ng sama-sama sa pamamagitan ng mga komite. Ang mga miyembro nito ay inihahalal ng buong katawan at ang lahat ng mapagkukunan, mga ikapu at handog ay iniipon sa isang lugar at ipinamamahagi ng patas, alinsunod sa mga kolektibong desisyon at estratehiya batay sa prinsipyo ng storehouse na nasa Biblia. Ang pinag-isang pagsisikap na ito ay napakahalaga sa katuparan ng misyong ibinigay sa huling kapanahunan, ang pagdadala ng walang hanggang ebanghelyo sa buong mundo bago bumalik si Jesus. Paano na ipapamahagi ang ating mga handog? Noong 2002, iminungkahi ng Pandaigdigang Iglesia ang Combined Offering Plan na tinanggap na ng 12 administratibong rehiyon o pandaigdigang larangan. Bagamat iginagalang ang mungkahi ng mga nagbibigay tungkol sa patutunguhan ng kanilang handog, ang planong ito ay nagmumungkahi na lahat ng hindi itinalagang handog ay dapat otomatikang ipamahagi ayon sa mga saklaw ng misyong pangheograpiya na binanggit ni Jesus sa Gawa 1:8. 50 to 60% ng lahat ng hindi itinalagang handog ay nananatili sa lokal na antas, kadalasan sa lokal na iglesia. 20 to 30% ay inilalaan para sa misyong pangrehiyon na pinapangasiwaan ng conference o mission. 20% ay pinapangasiwaan ng General Conference at inilalaan para sa pandaigdigang misyon.
Sa pagsunod sa patnubay ng Combined Offering Plan, ang mga handog ay ipinamamahagi upang masuportahan ang lahat ng aprobadong proyekto, inisyatiba, ministeryo at rehiyon sa buong mundo. Sa kabilang banda, ang mga itinalagang handog na dapat sana ay ibigay lamang bilang karagdagan sa mga hindi itinalaga ay mahari lamang gamitin sa tiyak na proyekto na pinaglaanan nito na iniiwan ng iba pang pangangailaman nang hindi natutugunan. Ang pangakong handog. Ayon sa planong ito, ang mga miyembro ng iglesia ay inaanyayang sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pagbibigay ng kanilang promise o pangako na isang sistematikong handog na ibinibigay pagkatapos ng ikapo. Ang pangakong handog ay ayon sa mga sumusunod. Regular, dahil ito ay binibigay tuwing may tinatanggap na kita o pagtaas sa kabuhayan. Sistematiko, sapagkat ito ay batay sa 1% ng kita na nagkasunduan na o ipinangako na sa Diyos. Ang handog na ito ay binibigay hindi lamang tuwing may panawagan o pangangailangan, kundi tuwing kinikilala ng isang miyembro na siya ay pinagpala ng Diyos. Ito ay ibinibigay bilang pagsamba, hindi donasyon, hindi upang makatanggap ng pagpapala, kundi bilang isang taus-pusong tugon sa mga biyaya ng Diyos. Ikapo at handog. Magkaiba, ngunit parehong mahalagang pondo. Mahalaga ang ikapo, ngunit ito ay may limitadong gamit. Maaari lamang itong gamitin ayon sa tiyak na patnubay ng Diyos sa Biblia at sa espiritu ng hula. Kaya't may mga gastusin sa misyon na hindi maaring tustusan ng ikapo. Ang handog naman ay isang hindi limitadong pondo na maaaring gamitin upang suportahan ang lahat ng pangangailangan sa misyon. Ang sistema ng pamamahagi ng handog na ito, nakahalin tulad ng sistema ng ikapo, ay nakabatay sa pagkakaisa, pagtutulungan at pagtitiwala. Panawagan. Sa pamamagitan ng pangakong handog, mga hindi itinalaga, regular at sistematikong handog o sa pamamagitan ng pamamahagi ng iyong handog ayon sa mungkahing balangkas ng Combined Offering Plan, ay ikaw ay nagbibigay ng mahalagang suporta upang maihatid ang walang hanggang ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika at bayan. At ang ebanghelyo ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating na ang wakas. Amen. Wow. Salamat, Brother Melvin again. Purihin ng Panginoon. Panginoon sa gift na ibinigay kay Brother Melvin. Nakatutuwa, napakaliwanag mga kapatid nitong pagkakahanay sa Tagalog ng ating pong video. God bless us all. Brother Melvin, purihin ng Panginoon sa iyong gift. Praise God po. Ngayon pong umaga ay may magbibigay po ng testimonies, isang teacher, isang pastor from Area 1 po. Ang teacher ay si Ma'am Irene Mislos at ang pastor ay si Pastor Raul Berquito. Pero unahin na po natin si Ma'am Irene sapagkat mag-prepare pa siya papuntang school. So Ma'am Irene, inyo na po ang pagkakataon. God first morning po. God first morning po. Okay. Pasensya na po, madilim dito sa aming lugar at brown out dito sa aming kagabi pa. So ako po ay natutuwa na mabigyan ng bahagi na magbigay ng testimony dito sa ating GFM. Akin pong sisimula ng aking testimony sa isang batang Irene. Ako po ay lumaki ang aking mother church po ay sa Talimondok Adventist Church. Ito po ay sa North Bataan, sa Bataan po. Doon po sa aming church ay kinalakihan ko ang nakikitang kasipagan ng mga kapatid mula sa aming head elder, sa mga associate at sa iba pang mga leaders ng church. Maraming mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga
branch Sabbath School, may mga crusade, may mga VBS pa noon, hindi pa VBX. At kaming mga bata ay isinasama na nila sa pagtuturo sa mga bata tuwing may VBS and branch Sabbath School. Ito po ay may tuturing kong malaking bahagi kung bakit ako naging isang guro ngayon. Nung ako po ay bata, ang gusto kong pag-aralan kapag ako ay college ay ang pagiging nurse, ang nursing at ang midwifery. Yan talaga ang aking gusto. Pero dahil sa influence ng mga kapatiran sa church, dahil sa mga experiences ng paglilingkod sa bukirin, nabago po ang aking kaisipan. Nang ako na ay mag-enroll sa college, meron akong first cousin na nag-aaral siya sa St. Michael's College, Guagua, Pampanga. At ang kanyang course ay education. Ang sabi niya sa akin, halika, mag-enroll ka na sa Pampanga. Sabi ko sa kanya, parang ang gusto ko, nursing and midwifery. Sabi niya ay, wag na, mag-teacher ka na lang. Kasi ang budget na gagastusin sa nursing ay malaki. Kulang ang ating budget. Dahil ako po ay wala nang ama nung ako ay mag-aaral ng college. Grade 4 pa lamang ay namatay ng aking tatay, isang anak ako. Sabi niya, hindi natin kaya ang nursing, ang sabi ng aking pinsan. So, dito na lang tayo sa Pampanga. So, education. Sumama ako sa kanya. Sabi ko, sige, parang kaya ko din naman magturo sa mga bata, ang sabi ko sa kanya. So, madaling kwento, ako po ay natapos ng BE Ed sa St. Michael's College, Guagua, Pampanga. Hindi namin kaya that time ang ating mga institusyon. Kaya dito po ako nag-aral sa Pampanga. Nang ako ay nakatapos na, kumuha po ako ng board exam. Ang aking pagkuha ng board exam day before ay sumama ko sa hiking. Kami ay nag-hiking. Kaya nung ako ay nag-exam, masakit na masakit ang aking katawan. Sabi ko, bakit ba ako sumama sa hiking na yon? Pero after ng aming board exam, weeks lamang, ay bumaha ang buong Pampanga na dahil sa pagputok ng bulkan. So, natagalan ang paglabas ng result sa aming board exam. Umabot pa ng months. Dahil yung school sa Davcat, sa Bacolor, kung saan ako kumuha ng board exam, nilubog talaga siya. So, in-expect namin, wala na ang mga test, mga papers namin, baka pauulitin pa kami. So, tumagal po ito ng months. May nang ako ay nag-board exam, June, July, August, September, October, November, December. So, December ay magjo-join po ulit kami ng hiking dito naman sa Arayat, sa Mount Arayat sa Pampanga. Nung day mismo ng hiking, kami ay nakasakay sa jeep dito sa may San Fernando Extension. Ay may mga newspaper nagtitinda ng dyaryo. Noon, hindi tulad ngayon, mabilis na ang result sa Facebook. Makikita mo na agad ang result ng board exam. Noon, aabangan mo ang paglabas ng dyaryo. So, bumili po kami ng dyaryo. Hindi pa ako yung unang tumingin kasi mas excited pa yung mga kasama kong pinsan. Sila yung unang tumingin. Nakita nila ay pumasa ako. So, nung ako po ay pumasa, ang aking unang naisip, mag-apply ako agad sa public school. So, pagka-uwi, nag-apply ako sa public, so naghihintay na lamang ako ng ranking. So, bago ako tawagan ng public school, ang ating pong school dito sa Talimondok, ang Talimondok Adventist Elementary School, ay 2 weeks nang nag-start ang class, pero kulang pa sila ng teacher. Dahil ang inihintay nilang darating na teacher ay dalaga
dahil wala silang apartment pa noon, di pa uso yung mga apartment. So, kaya dalaga dahil patitirahin lang nila ito sa bahay ng mga kapatid. Ang mga kapatid ay maraming anak na dalaga. So, ayaw nilang tumanggap ng teacher na binata. So, ang gusto nila ay dalaga. Pero wala pang maipadalang dalagang teacher ang CLC that time. So, ang principal po noon, way back 1996 po ito, ay si Mrs. Elizabeth Malyari. Retired teacher na siya. At ang principal ngayon sa Talimondok, ang anak niya si Sir Jim Malyari. Kinausap niya po ako. Ang sabi niya sa akin, Irene, sabi niya, baka gusto mong magturo sa school natin kasi 2 weeks na kulang pa kami ng isang teacher. Kami na ang bahala, yung asawa daw niya, si Ninong Boy. Sila na ang bahala na mag-ayos ng mga papers namin. Tutulungan daw nila kami para ako ay makapasok sa CLC. So, pinag-isipan ko po itong mabuti. Sabi ko, total, wala pa naman yung tawag sa public. Sige na nga. So, tinanggap ko po. Nung ako ay nagtuturo na weeks lamang ay tinawagan ako ng public. Ang sabi ni Mr. Nuki, retired na siguro siya ngayon, hindi ko na nakikita. Sabi niya, nakarank ka na at mag-report ka na, ang sabi niya sa akin. Pero naka-in na po ako sa ating school. Ang sabi ko, sige po, magpapaalam ako. Pero ni minsan, hindi po ako nakapagpaalam kay Ma'am Beth Malyari na aalis na. Kasi naisip ko, ito siguro ay calling ng Panginoon na hindi naman ako nag-a-apply sa ating institution. Pero ako ay tinawag na doon ay maglingkod. So nanatili po ako, ilang beses akong tinatawagan sa public, ay hindi na po ako nag-report doon. Nanatili ako sa ating paaralan. Pero ang sabi nga ay ang paglilingkod sa ating mga paaralan ay hindi laging smooth sailing. Yes, masarap na sa ating institusyon, pero ang number 1 na challenge, alam po yan ng ating mga guro at mga pastors, na ang ating mga schools ay hindi kayang ibigay ang mga sweldo ng ating mga teachers. So, yun po yung number 1 challenge. Kung ating i-compare sa mga salary ng ating mga public schools ngayon, malayong malayo. Napakalaki ng kanilang tinatanggap. Unang taon pa lang, Teacher 1, I think, nasa 29 o 30,000 na yon. Unang taon pa lang na yung pagtuturo kung ikaw ay Teacher 1. Pero sa atin, bago ka umabot sa ganong kalaki na amount ng iyong salary, years ang bibilangin bago umabot sa rate na ganong kalaki ang iyong salary. So, kaya yung iba siguro sa ating mga guro, kung ang titignan nila ay ang laki ng sweldo, ay natutukso sila na sila ay lumipat sa public school. So hindi po natin sila masisisi sa kanilang mga desisyon. Ito ay number 1 talaga. Kaya ikaw ay nag-aral, nagtrabaho para kumita, para masuportahan ng family. Pero sa likod noong maliit na sweldong yun ay hindi nakikita ng iba yung reward ng ating Panginoon. So, ako po ay nagturo at sa ngayon ako ay nasa 29 years na sa serbisyo. Isang school lamang ang aking tinuruan mula sa aking unang taon hanggang sa aking 26th year. So sa Talimondok po ay 26 years po akong nagturo doon. Ganun katagal. Pero ako po ay napangasawa ng isang pastor. Katabi ko ngayon si pastor, alam niya ang aking kwento. Hindi ko pinangarap po nung una na mapangasawa ng isang pastor. Kasi ang number 1 na ayaw ko ay yung lilipat ako ng lugar at iiwanan ko ang aming bahay.
Ayaw na ayaw ko po yan. Lalo na kaming magkakamag-anak doon sa aming lugar, kami ay magkakalapit talagang, kumbaga ang aming mga bituka ay magkakadugtong, ang aming mga ugat sa puso ay magkakadugtong. So yun ang aking unang-unang aayawan. Sabi ko ayokong umalis sa lugar na ito. So, ako ay challenge siguro ng Panginoon. Ang ibinigay niya sa akin ay isang pastor. Kilala niyo siya. Siya ang ating host. Si Pastor Fernando. Hindi siya artista pero ang name niya ay parang artista. Fernando Mislos. Sa unang taon ng aming pagsasama, hindi po kami magkasama sa lugar kung saan siya naglilingkod. 1 taon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, more than 10 years na kami nagsasama ay hindi minsan kaming sumama ang aking mga anak sa kanya kung saan siya naglilingkod. Dahil unang-una, ayaw ko talagang umalis sa aming lugar. Pangalawa, ako po ay may nanay na may edad na that time na ayaw ko din siyang ialis dun sa lugar namin. Pero noong 2022, yun ang first school year na magkakaroon ng face-to-face classes after 2 years ng pandemic na online and modular class lamang. Ay tinawagan po ang aming paglilingkod dito sa Aurora. Nang malaman ko, chinat niya ako, ang sabi niya sa akin, malilipat ako. Saan agad ang una kong tanong? Kasi po kung saan siya na-assign, ay every 2 weeks nagvi-visit kami ng mga bata sa kanya. Alternate at siya naman ay umuwi doon sa Bataan. Sabi niya, malayo. Saan? Gaano kalayo? Malayong malayo. Saan nga? Kaya nung sinabi niya na sa Aurora, hindi ko na malaman ang aking mararamdaman. Ang sabi niya, hindi pwedeng hindi kayo sasama. Hindi ko na po malaman ang aking iiyak ba ako, matutuwa ba ako, o ninenervyos ba ako, ano ba ang aking iisipin. Pero no choice ako. So kami po ay 1 week talagang ang aking kaisipan, ang aking damdamin ay pinag-aaralan na tanggapin na ako ay aalis na doon sa lugar namin. So, sa madaling kwento, kami po ay nalipat 2022 dito sa San Luis, Aurora. At tulad po ng aking sinabi kanina, ang tagal bago ko naka-move on sa aking paglipat. Ang gabi, iniisip ko yung bahay ko na iniwan ko, yung mga kapitbahay ko na mga kamag-anak ko, ang church, ang school na pinaglingkuran ko ng 26 years. Pero sa aking pagluhod sa pananalangin sa Panginoon, ang sabi nga, kung sa akin ay negative yung paglipat, sa Panginoon ito ang best para sa kanya. Ang sabi niya siguro ay lawakan mo ang iyong horizon. Hindi ka lamang manatili diyan sa iyong lugar. Very challenging po nung una talagang hindi talaga sumasapat. Tapos ang mga anak namin kailangan naming maghiwa-hiwalay for the very first time na sila ay nag-aaral sa Klaa, napakalayo ng distance from Klaa hanggang dito sa Aurora, na hindi namin sila makakausap everyday dahil walang cellphone, na hindi namin sila makukumusta at makakatabi sa gabi na aming pagtulog. Pero ito ang plano po ng Panginoon. So habang tumatagal, sabi ko kay Pastor, masarap pala dito sa Aurora. Ang environment, ang mga kapatid na napakasisigla sa gawain at sila ay napakababait, supportive at maraming ginagamit ang Panginoon na nagiging channel of blessing. May nagbibigay ng mga ani ng kanilang mga gulay, may mga fruits,
may mga pera, may mga bigas, ganyan. Nakakatuwa po sa iyong paglilingkod sa bukirin ng Panginoon ay hindi kanya pababayaan. Noong last day po sa ating commitment service, hindi ko malimutan yung prayer ni Pastor Malabad para sa mga teachers. Hindi niya na ituloy yung kanyang panalangin kasi na-touch siya. Ay, pinipigilan ko umiyak pero hindi ko mapigilan. Ako din ay naiyak. At bago siya mag-pray, humarap siya sa mga teachers. Ang sabi niya ay, salamat sa inyong pananatili. Totoo po. Ang sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi po masasayang ang ating mga paglilingkod. Isa ang mga pastor, isa ang mga guro na binanggit ng ating Panginoon na may Great Commission sa ating Bible. Ang sabi po sa ating Bible na matatagpuan sa Ephesians 4:11-12. Christ gave some to the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Nandun po talaga binanggit, pastors and teachers to equip believers for ministry and build up the church. So sa ating pong mga guro ay wag nawang pumasok sa ating kaisipan na umalis dito sa ating banal na gawain. Tayo ay tinawagan ng ating Panginoon. Yes, mayroong kahirapan, nadadanasan natin, pero ang reward na inahanda ng ating Panginoon ay doon sa langit na bayan. So maging masaya po tayo sa paglilingkod sa bukirin ng ating Panginoon. God first morning po sa lahat. Amen. Pastor Raul. Happy God first morning po mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon sapagkat isa pong pagkakataon na tayo po ay nandito na maguli upang ating pong purihin na maguli ang ating Panginoong Diyos mga kapatid. Kahapon po tumawag po si Pastor Laudermir Gatos. Ang sabi niya, Pastor, pwede bang ikaw ay magbigay ng isang testimony kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyong ministry simula tinanggap mo ang ating Panginoon. Kaya Pastor, maraming salamat po sa pribilehyo na ito po yung ipinagkatiwala at ito po ay mga 7 minuto lang ito mga kapatid. Noong ako po mga kaibigan ay high school ay wala naman po talagang pangarap kasi unang-una ako po ay lulong sa mga bisyo, alam po ng aming barangay Huyan. Tapos active po ako sa fraternity, katulad ho ng Triskelion, gawin din po ng Samang Ilocano, at ako po naging Vice President Internal ng Samang Ilocano dito po sa Aurora Chapter ho mga kapatid, Mukdol Chapter. At noon mga kapatid ay wala talaga akong pangarap. Hanggang high school lang, akala ko nga di pa ako makagraduate ng high school po dati. Dumating yung panahon mga kapatid ay may mga nag-crusade dito po sa Aurora Province, panahon po yan ni Pastor Gatos. At sa lalong madaling salita, si Pastor Gatos ho ang nagdala sa akin sa IUP para mag-aral ho ng pagkapastor. At pagpunta ko po ng IUP, dala-dala ko po yung card ko. Ako po'y nahihiya sa aking card. Kasi nga yung aking card ko mga kapatid, puro line of 7 ho yan. At totoo, marami pong pula. Ang daming pula ng aking grade.
Nakakahiya talaga mga kapatid. Tapos, may mga nakakilala ko sa UP, anong kukunin mong course? Nangarap din ako mga kapatid, siguro nursing. Tinignan nila sa DSF yung card ko, backslide. Hindi po pwede, mga kapatid. And then, yung aking card mga kapatid, kasi nga ang daming mga pula, sinubukan ko mga kaibigan sa College of Theology, tanggap po ako, mga kapatid. Ibig sabihin, nakakatuwa, ang Diyos ay hindi niya tinitignan kung mataas yung grade mo, hindi niya tinitignan kung mababa yung grade mo. Ang mahalaga, yung puso mo, handa pa sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, graduate po ako sa UP 2006. And then sabi ko sa Panginoon, 2006 meron na pong asawa noon. Nag-asawa po ako 21 at ang aking asawa ay 19, yung mga panahon na yun mga kapatid. And then, graduate po ako 2006. And then sabi ko sa Panginoon, Lord, hanggang 5 years lang po ako. Sabi ko sa Kanya, kapag 5 years ay hindi na po ko ma-intern, ay aalis na po ako at ako po ay maghanap na po ako ng ibang trabaho. Alam niyo po ba mga kapatid, ang unang assignment ko po ay sa Cavite. 1.5 taon po ako dyan. Tapos pumunta po ako ng Guagua dito po sa Evos. 1.5 taon ko po dyan naglingkod sa mga kapatid natin. And then pumunta po ako ng Tarlac, mga kapatid. And then sa Tarlac, mga kaibigan, ay mag-4 na taon na po ako doon. And then maglilima dapat ma-intern na ako. Iyon yung aking panukala mga kapatid. Kapag 5 years na ako at hindi pa ako na-in, ay aalis talaga ako mga kapatid. Sa lalong madaling salita mga kapatid, hindi ako ma-in-in, pero ginagawa ko naman po mga kapatid yung aking kakayahan. Sige, evangelism dyan, evangelism dyan, evangelism dyan. Natutuwa ako na maglingkod sa ating Panginoong Diyos mga kapatid. Dumating yung panahon na hindi ko na kaya kasi nga malaki na po yung aking anak. Sabi ko, kapag nandito ako lagi at hindi naman ako may intern, papaano ang aking mga anak? Ano ang magiging kinabukasan nila? Papaano naman ang aking pamilya? Kung ako hindi ma-intern, sabi ko, papaano kapag hindi na ako isponsoran ng mga kapatid sa mga church na aking pupuntahan? Alam niyo mga kapatid, yun yung mga panahon po ito ni Pastor Gabenya. And then nag-meeting kami sa CLC, sabi niya, yung mga matatagal na, sabi niya, ay kinakailangan niyo ulit na mag-kulpultor. Naku, sabi ko, iyari na ako dito, sabi ko mga kapatid. And then pangalawa na sabi niya, kinakailangan niyo ulit na mag-church planting. Sa church planting, 3 years yan, sigurado main kayo. Sabi ko, 5 taon plus 3 years, kulpultor 2, 10 years. Naku po, sabi ko, tama na ito. Tama na, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, kinausap ko pong aking asawa, uwi na tayo. Uwi na tayo, hindi ko na kaya ito kasi nga iniisip ko, lumalaki na yung aming mga anak. Sabi ko sa kanya, uwi na tayo. Within 5 years na ikaw ay sumunod sa akin, sabi ko sa aking asawa, ako naman ngayon ay susunod sa iyo. Kasi 5 years, hindi ko na ibigay sa inyo ang pangarap na maganda, ako naman ang susunod ngayon sa iyo, sabi ko sa kanya. Umuwi po kami mga kapatid ng Aurora Province, nagligpit kami, umuwi kami kasama ko yung 2 kong anak na maliliit. Ang punto ko dati mga kapatid, babalik na ako mo ng Manila, maghahanap na po ako ng kahit anong mga trabaho. Nagkaroon na po ako ng problema, ayaw ko na sa ministry, ayaw ko na talaga, fix na sa akin pong isipan. Yung nagmumotor po ako mga kapatid, sa kabundukan po mga kaibigan ng Hapantabangan, marami po mga puno dyan na malalaki. Kapag nagmumotor ako, mainit, pumupunta ako doon, sumisilong ako. Doon ko kinakausap ang ating Panginoong Diyos. Sabi ko sa Kanya, Lord, papaano na yung ating mga sinumpaan? Papaano na yung mga bagay na ating pag-uusap? Nasabi mo, i-guide mo ako. Nasabi mo, mamahalin mo ako. Nasabi mo, hindi mo ako iiwan. Bakit yung pangarap ko hindi mo tinutupad? Paano na yung ating mga matagal na pag-uusap? Iyon talaga nagipagtipanan ako mga kapatid. And then dumating yung panahon, pumunta ulit ako sa isang puno, nagpahinga ulit ako doon mga kapatid. Patuloy ko pong tinatanong ang ating Panginoong Diyos, Lord, 5 taon na ako, di na ako punain. Ibig sabihin, panahon na po para ako po ay lalayo na po sa ministry, sabi ko sa Kanya. At alam niyo po ba mga kapatid, isa sa pumasok sa aking isipan, Lord, pag di mo ako ma-intern, pupuntahan ko po ang mga leader ng Aurora Province,
kakausapin ko po yung mga leader. Ang gagawin ko po sa kanila, kakausapin ko sa kanila, ihod nila yung mga tithes. Totoo po yan mga kapatid. Tapos may mga kasama din pa ako mga pastor dyan na ngayon na intern na rin na sabay-sabay kami. Iisa yung aming adhika. Sa Nueva Ecija, may pastor din po dyan na kapag hindi po siya ma-intern, magiging siya din po ay ipapahold niya rin yung mga tithes, kakausapin niya yung mga leader, si Pastor Magana po yun. Pero intern na rin po siya ngayon. Nagkausap-usap po kami mga kapatid, iba na yung aming isipan, iba na. Tapos dumating yung panahon, pumunta ulit ako sa isang puno, mga kapatid, sabi ko sa Lord, talagang iniwan mo na ako. Yung mga pangarap ko, yung mga pinag-usapan natin, sabi ko sa kanya, ay hindi mo na tinupad. Tuluyan mo na akong iniwan, sabi ko sa kanya. Dumating yung panahon mga kapatid, malapit na po ko sa yung ngayon mga kaibigan ay maraming punong kahoy dati, yung Cordillera na restaurant, puro kakahuyan yan dati. Huminto po ako din mga kapatid. Sabi ko sa Lord, Lord, ito na po yung last na pakikipag-usap po sa inyo. Papunta na po ako ng Rizal, papunta na po ako ng Manila. Maghahanap na po ako ng trabaho doon. At kapag naghanap na po at nakapaghanap na ako ng trabaho doon, mapapawalin na po ko sa iyo, sabi ko. Ang unang iniisip ko, ibig sabihin, baka darating yung panahon, babalik ulit ako sa aking ginawang hindi maganda. Darating yung panahon, kapag babalikan ko yon, baka magtitinda ulit ako ng marijuana, ganyan. Kakain ulit ako ng pusa, kakain na maguli ako ng bayawak, makarumaldumat. Ang dami ko nang inisip. Dami ko nang inisip na hindi maganda mga kapatid. Kasi alam ko, iniwan ako ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang iniisip ko, paano ng pamilya ko? Iniisip ko paano ng aking mga anak, paano ang kanilang kinabukasan kung mananatili na ako'y sponsor lamang ng mga church, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, yung mga sandali na yon, bagsak na bagsak ang aking kalooban. Bagsak na bagsak ang aking pong espiritual na pamumuhay. Walang-wala talaga. Lantang-lanta ako mga kapatid. Nandyan ang paghihinanakit. Nandun na kumpleto mga kapatid. Dumating yung panahon, nagpatuloy pa ako sa pagmumotor. Tumawag po si Pastor Yeng Manalungsong. Pastor Yeng, kung nandyan ka, alam mo yan. Sabi sa akin, Raul, nasaan ka? Hindi ko sinasagot mga kapatid. Patuloy ang kanyang sinasabi, friend, bumalik ka na sa Tarlac, intern ka na, nandito ako sa CLC, intern ka na. Hindi ko po pinapaniwalaan yun mga kapatid. Kasi ang isipan ko, maghanap na ako ng ibang trabaho para sa pamilya ko. And then tumawag din po si Elder Quaresma sa Tarlac, San Juan de Valdez, sabi niya, Raul, bumalik ka na sa Tarlac, na-intern ka na. Hindi pa rin ako makapaniwala mga kapatid. Kaya dumating yung panahon, dumiris po ako kung saan nakatuloy si Pastor Carlo Magana. Sabi niya, friend, pakibasa mo nga yung mga text ng mga kapatid natin. Binasa niya, friend, intern ka na daw, sabi ng mga kapatid. Alam niyo mga kaibigan, doon po ako nahimasmasan. Totoo pala mga kapatid na kapag ang tao, yung lantang-lanta ka na, yung panahong ramdam mo ng bigong-bigo ka, yung mga panahon na hirap ka na, yung mga panahon na wala ka ng lakas, yung give up ka na, gagawa ngayon ng ating Panginoong Diyos ng himala sa buhay natin mga kapatid. Kaya mga kaibigan, natutuwa ako na ang aking lesson lang sa kunting panahon na aking may share po sa inyo, ito po'y nasaklat po ng Apocalypse chapter 3, verse 8. Ang sabi niya rito mga kapatid, alam ko ang iyong mga gawa, tignan mo, inilagay ko ito sa harapan mo ang isang pintuang bukas. Ang aking natutuhan sa maikling kasaysayan po ng aking buhay mga kapatid, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Sa ministry, sige lang, gawa ka lang ng gawa. Sige lang, gawa ka lang ng gawa. Gawa ka lang ng gawa. Lagi natin bigyan pansin, ang Diyos hindi natutulog. Yung mga kapatid po natin, mga pre-intern dyan, sige lang, gawa lang tayo ng gawa. Sa bawat luha mong pumapatak, bilang na bilang yan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Sa mga kaibigan natin na minsan nawawala na po ng pag-asa, mga kapatid, lagi tayong umasa sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung ating bibigyan pansin, sabi rito, totoo po yung mga kapatid na kapag tayo ay na kay Kristo, kailanman ay hindi po tayo mabibigo mga kapatid. At kapag tayo po mga kaibigan ay nasa Panginoon, kailanman hindi na tayo dadalhin ulit ng Diyos sa hindi magandang patutunguhan ng buhay mga kapatid. At alam niyo po mga kaibigan, natutuwa po ako na ang Diyos, mga kapatid, ang ating Panginoon, tunay po na wala ho siyang pinipili.
Wala siyang pinipili ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Hindi man maganda yung pinagmulan mong buhay. Hindi yan ang tinitignan ng ating Panginoong Diyos. Ang tinitignan sa atin ng Diyos yung isipan mo at yung buo mong puso para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maraming mga pagpapala at maraming mga bendisyon at maraming mga panahon na kailanman ay hindi ko makalimutan ang bendisyon at paggabay sa akin ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, ang ating Panginoon, mga kapatid, kailanman ay hindi po nagkulang sa akin. Kaya sabi nga po ng tala, 5 years man ako'y naging pre-intern na nawalan ako ng pag-asa, mga kapatid. Ang sabi pa rin ng tala sa aklat ng Apocalypse 3, talatang 8, ibibigay ng Diyos ang pintuan sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Isang pintuan na mararanasan mo na kailanman ay hindi ka iniwan ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, ulitin ko po, ang Diyos ay hindi po nang iiwan. Pangalawa, ang Diyos tumutupad po siya sa mga pangako. And then number 3, ang Diyos bawat gabay at walang pangarap na kailanman hindi pwedeng bigyang tugunan ng ating Panginoong Diyos. Maglingkod lamang tayo, hindi natutulog ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Masarap maglingkod, nakasama natin ang ating Panginoong Diyos. Pastor Lado Nergatus, maraming salamat po kasi kayo po ang ginamit ng Diyos para ako po'y dalhin sa UP. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po mga kapatid. God bless us all this morning. Amen. Amen. Emotional namin po yun. Amen. Amen. Amen, Pastor. Okay, kakanta. Kakanta ata si Pastor Laudi. Pastor Mislos, nasaan dyan ka pa ba? Silent prayer po tayo. And then, sa acts of prayer po natin, dahil sa mga karanasan ni Pastor Raul na nagbigay inspiration sa atin, ay siya din po yung magbibigay ng adoration sa ating Panginoon. Confession and thanksgiving. At ako naman po siguro sa supplication. Pastor Farge. Yes po, Pastor Gatos. Pwede pong ipanalangin din natin yung nagtestimony ngayon, si Ma'am Irene at saka si Pastor Mislos. Salamat at Pastor Raul at Ma'am Irene sa inyong mga pahayag ng inyong pasasalamat at paggabay ng Panginoon sa inyong mga paglilingkod. Naisama ba sa prayer list yung mga magbo-board exam? Sana nandun, ano? Pastor Mislos, pakibanggit na lang yung United Prayer natin, yung mga magbo-board exam sa araw na ito, yung mga RadTech ata, RadTech. Okay. Thank you. Okay po. Salamat po na din. Kayo po, kaya din po yung itinatang nagkapangyarihan ng iyo pong pangalan. Tumutupad ng mga pangarap at ng iyo pong pamamahala sa bawat oras natin. Kayo po, ang aming pong itinataas sa umaga pong ito, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoong Diyos, sapagkat anuman
ang aming mga nagawang publing kasamaan mula po sa inyo. Patuloy na kami po ay pong pinakatawag. Patuloy na kami po ay pong inaahan para magtuwali mula po sa inyo. Maraming salamat din, Panginoon Diyos, sa mga karapatan, hininga ng buhay, magsugan ng panangtawan, at para ng mga pangalan na tibuhat mula po sa inyo. Patuloy na kayo po ang mamahalat sa bawat buhay na meron sa kami. Patuloy na kayo po ang mga siya sa bawat pamilya na namin pong pinagdito. Patuloy ng pagbabatid ng iyong kapangyarihan maranasan lang ng iyong buhay. Sa pagpapatuloy, Panginoong Diyos, pinapasok at pinapailan lang po namin sa inyong banal na trono ang mga kahilingan po namin na nakasaad po ngayon sa mga request ng mga kapatid mula sa administration. Ang aming prayer focus na CLPM project, Panginoon. Ang pagtatayo ng building, walang imposible po sa inyo, Panginoon. Kung paano yung pagpapatnubay po ninyo, O Diyos, sa mga nauna sa amin, sa paglago ng gawain, ay walang imposible sa inyo. Kayo po ang lumabay hanggang sa magkaroon ng CLPM. Kaya ang pagkatayo din po ng building na ito ay walang imposible sa inyo. Nakikilusin ang bawat pamilya na mananampalataya sa aming misyon. Nang sa gayon, Panginoon, ay may sakatuparan ito na makita, magliwanag ang inyong kadakilaan sa buong CLPM sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo. Inilapit din po namin, O Diyos, ang KLAA at iba pang mga Adventist schools. I-sustain po nawa ninyo ang mga guro, mga administrator, mga estudyante. Kilusin pa po ang mga kapatiran at gayon din po mga hindi mananampalatayang Adventista na magpaaral po sa aming paralan upang ang mga anak nila ay maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. At gayon din po, dinadalain po namin ang church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. At gayon din po ang mga Voice of Youth na gagawin sa San Juan de Valdez, de La Paz, sa Diteke, sa Ditumabo, sa Baler, sa Coastal, at sa iba't ibang lugar pa, Panginoon. Ngayong December na gawin na Voice of Youth, kayo po ang maghanda ng mga lugar ng mga tao para sa mga paglilingkod ng mga kabataan namin. Gayon din po ang mga evangelism sa Diliman, Umpig SDA Church, sa Bintog Church, San Carlos, San Luis, Pampanga, North Bulacan 2, Bagong Baryo, San Ildefonso, Bulacan, Mapulang Lupa, Pandi, Bulacan, Finding Hope Series, O Diyos, Board Exam for Radiation Technology. Inilapit po namin, Panginoon, na ang aming mga kabataan ay matupad ang kanilang mga ninanasa ng kanilang mga puso, na ito ang magiging way sa lalo pang paglilingkod nila sa magitan ng kanilang makakamit na profession, Panginoon. Inilapit din po namin, Panginoong Diyos, ang buhay ni Pastor Raul Riquito na paglilingkod bilang pastor. Ipinakita niyo po sa kanya ang inyong kamangha-manghang mga gawa na alam po namin na ito ay tatapusin po ninyo sa kanyang buhay hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, na maging instrumento din po siya ng pagliligtas po ninyo sa mga taong hindi pa nakakilala. Kung paano niyo po siya tinawagan through Pastor Laudemir Gatos, ay gayon din po ang kanyang buhay ay patuloy pang maging instrumento sa kanyang distrito na pinaglilingkuran. Nang sa gayon ay marami pa pong mga tao ang mahanda sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. At gayon din po sa buhay ni Sister Irene, Miss Los, maraming salamat po sa pagkatawag sa kanya sa inyong gawain through teaching, Panginoong Diyos, na kung saan ang aming mga kabataan ay inihanda ng mga guro upang
kamanggagawa namin at upang sila, Panginoong Diyos, balang araw ay maging kapalit namin na maglilingkod sa inyo. Maraming salamat po sa kanyang buhay at sa buhay ng mga guro na nagiging instrumento upang ang aming mga anak, ang aming mga kabataan sa church ay magiging handa sa mataas na paglilingkod po sa inyo. Nawa isustain po ang buhay po nila, Pastor Raul, Sister Irene at iba pang mga pastors at guro, na bigyan ng malusog na pangatawan, Panginoon, ang sa gayon sa kanilang paglilingkod ay ma-maximize po nila ang kanilang kalakasan at mabigyan po kayo ng mataas na kaluwalhatian. At ngayon din po, Panginoong Diyos, inanglapit po namin si Brother Roy Capoli sa ilalim sa angioplasty ngayong araw. Nawa ang inyong pagpalang kamay ang gamitin sa mga maunguna sa operation pag maging successful po ito, Panginoon. Ganon din kay Maxine Mayor Ocampo na nadenggi, Panginoong Diyos. Ganon din po kay Avilio Bordado, bloated hirap na makadumi at nihangin po ay hindi makakalabas. Na Panginoong Diyos, kayo po ang kumilos sa kanyang buhay ngayong oras na ito. Magkaroon po siyang pagginawaan. Ganyan din po kay Alexandria Torres, sa allergy po niya, pamamaga ng kamay. Kay Mitchell Talastas, may vertigo, kailangan ng MRI. At Jetro Kelio, fast healing nawa ang maranasan niya. Ganon din po kay Sweet Galang, fast healing from sickness. Alreya Navarro, fast recovery nawa ang maranasan niya, Panginoon, sa magitan ng inyong kamay. Ramon Rojas, recovery from operation. Welma Bacani, na Pastor Marlon, mother-in-law, for healing. Rolando Sima Franca, na na-stroke, Panginoon, nawa ay manambalik ang niyang kalakasan, Panginoon. Christine Vigmudo, Pastor Escabosa for fast recovery. Susana Garcia for recovery, Panginoong Diyos. Nel Ferrer, fast recovery from pneumonia. Eleonora Caria, may tubig sa lungs. At gayon din po si Agapito Padua sa kanyang operation sa leg, Panginoon. Nawa kayo ang humipo, Panginoong Diyos, maghanda sa mga kalusugan ng mga kapatid na ito na nabanggit. Gamitin po na ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga gamot, Panginoon, sa kanilang recovery. At higit sa lahat po, ang inyong mapagpalang kamay ang iabot sa kanila nang sa gayon maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din po si Ma'am Melika, Panginoong Diyos, na nasa hospital. Ang kagalingan din po ang maranasan niyang pangpatuloy, Panginoon. Nang sa gayon ay makabalik po siya sa kanyang pagtuturo ng muli. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat may mga kapatid pa kaming hindi nabanggit, may mga hinaing pa kaming hindi nabanggit. Kayo po nakakatarok ng aming mga puso. Iabot po, bigyan ng katugunan, sapagkat kayo ay Diyos na walang imposible sa inyo. Kayo ang gumagawa ng mga kamanghamang na bagay na hindi namin inaakala. At kayo ang Diyos na nagbubukas ng pinto. Kayo ang Diyos na dumirinig. Kayo ang Diyos na nagbibigay katugunan sa mga hinaing ng inyong mga anak. Kaya nga po, ito ay aming sinasampalatayan, kiniklaim na inyong diringgin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Oh. Amen po. Amen.
Kristo'y tayo'y magtatapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong. Misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po o Diyos na muli po na bless po ang inyong mga anak sa magitan ng mga videos, mga awitin, ng mga testimonies ng iyong salita, Panginoon. Nawa maging kalakasan namin ito sa buong hapon namin kaharapin. Ang maghapong ito ay maging fruitful nawa sa tulong at biyaya at pangunguna po ninyo. Maraming salamat sapagkat kayo isa sa amin sa buong maghapong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Good morning. Amen. 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 Happy day this morning sa lahat. Chanting po tayo bago mag-benediction. At ayan po ang ating devotional sa umaga na ito mga kapatid. Alam ko kayo na bless mga kapatid. Patuloy na tayo ay lalo na yung ni Pastor testimony. Hindi ko napigilan ako mapaluha mga kapatid. Ganyan kabait ang Panginoon. Kaya sa atin yan mga alam ko marami rin sa ating mga naka-experience ng mga ganyan. Huwag po tayong susuko. Ang Panginoon magbibigay sa atin the best para sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. So, sa lahat ng mga nandyan sa live, salamat po sa inyong pagkikisama. 30 pa rin nandito ngayon. Alam ko at kayo na bless. At Sally Sanchez, Ate Mitch, at Kuya Melchor, si Krams TL, ayan na po, at si GSP dito, at si Sister Melissa Gamboa, and Ma'am Rachel Suarez, ayan po. At sino pa? Angelita Duque Tablada.
Sister Ray Galpa, at yung mga iba pa nandiyan sa taas. Brother James, Wilma Fernandez, Sister Teresita, Sister Marlene, Sima Franca, ang dami nyo. Ano po? Hindi ko na kayo mabanggit lahat. Iba natapunan na. Hanggang bukas po ulit mga kapatid. Patuloy lamang tayong magtiwala sa Panginoon. Ayan si Krams DL. Happy God bless morning po sa inyo. At hanggang bukas po muli. Ano po? Patuloy na tayo ay magtiwala sa Panginoon. Muli, ini-invite tayo bukas na muling bumalik. Ano? Sabi ko nga sa inyo, kung yung mga dati na rito, naririnig ako palagi, lumago ako dito sa morning devotional na ito, no? At alam ko, kayo din ay lalago. At patuloy tayo ni-invite ni Jesus na patuloy na makinig. Hindi ako nag-i-invite sa inyo mga kapatid. Ano? Si Jesus ang nag-i-invite sa atin. Pinasabi lang sa akin, nag-text kanina mga kapatid ko. Muli, God bless morning po sa atin lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.